Paano kung naagaw yung diwa at napalitan yung diwa ng isang tao? Ano ba yung mga dapat gawin? Paano babawi yung mga diwa? Nawala yung diwa ng tao, ito katanungan ng ating kasama. Tara, pag-usapan natin. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yun, may katanungan si Kuya, paano daw kung yung kaaway mo, pinalitan yung diwa mo, pinalit yung diwa niya, namatay yung kaaway, tapos hindi na malis yung diwa, paano ba yun kung di mawala doon sa kanya yung diwa? Kuya, ito, no, pag-usapan. Ito yung katanungan ni Kuya. Yan, Kuya. Oh, para sa atin po, no, ay yung diwa niyo po na naagaw po na namatay. O, hindi yung sabihin marunong siya, meron siyang ritual or pamamaraan. No? Pero yan po kasing agaw diwa po, iyan po ay kalimitan sa may sapi po. Huwag po kayo magagalit, no? Yan po ay sa may sapi po. Sinasapian po kayo kaya naagaw yung diwa nyo. Hindi po yan para pagka, hindi naman. Hindi po. Yan po yung sa may sapi. Ang gagawin po dyan, kung nagwawala po yung may sapi po, yan nandiyan yung diwa na niya eh. No, pagka yun yung nakasapi bigla, kalimitan sa mga demonyo, nakasapi na, ano po yan? Tatanggalin niyo yung nakasapi. Kailan niyo mapalayas. Kalimitan niya, kung nagwawala na po, kinukumbati po yan. Kukumbatiin natin yan. Pagkakumbate, siselyo mo na yung tao. Kakarga ng puder, siselyo mo, tuturo mo manalangin upang hindi na mapasukan ng masamang espiritu. Sabi nga, pag inalis mo masamang espiritu sa katawan ng tao, papalitan mo ng mabuting espiritu upang hindi na makabalik yung masamang espiritu. Ngayon, kagimat no, yung sinasabi ni Kuya na nakuha yung diwa niya at napalitan ng diwa nung namatay, Kuya, paano po kayo nakapag-message sa akin kung kayo po yung napalitan ng diwa? No, ganito po yan, bibigyan ko idea. Yung nangyayari po sa kalimitan yan, yung lalong nagkakasakit o nakulam na barang na matagal ng beses, wala nang naiisip, kundi pag nagkasakit sila, kulang barang na sila. Ayan po ay kinakain po ng sistema yung isip na nila. Ayan po yung dapat makonsulting din po sila. No? Kasi po yung mga lagi po nagkakasakit na po, lagi nakukulam. Tapos, paulit-ulit talaga sa gamutan, marami ng mga pinagpagamutan na lagi naiipitan din ng misa wala pang sapi. Yung sa may ibang bago lang nagagamot, yung mga inipitan na wala naman sapi, napapalaw. Tapos pagdating sa akin, sabihin nila, Kuya, masakit lang po talaga eh. O yun, di ba? Mali kasi. Dapat sabihin nyo talaga, magmulat na kayo. Pagka pinapikit kayo talagang kayo lang talaga yun, magmulat na kayo. Di ba? Ngayon, yun po kasi, pagka matagal na nakukulam na yung paulit-ulit na lang kayo sa manggagamot, nagiging, may tawag po dyan eh, yung isip po ninyo, nagiging katang isip nyo na po, kadam kakasakit yung isip nyo, gano'n. Tapos, sa sobrang depression nyo po kasi, magkakaroon kayo ng isipin na, ang dahil nyo nang iniisip, na ganito, ganyan, konting gumalaw, konting magkasakit kayo, kanakulang kayo, ganun po yan. Hindi po nawawala yung diwa nyo na doon. Pagka ganun po kasi mga kaagimat, sarili nyo na pong isip ang gumagawa sa inyo ng diwa nyo. Hanggang sa pagtulog nyo, madadala nyo, mapapanaginipan nyo po yan, yung iniisip nyo yan. Kailangan po i-relax sarili nyo, ilapit ang sarili sa Panginoon. Manalangin tayo, Ama namin sumasampalataya, bagay ng Maria, luwalhati. Hindi naman kailangan ng maraming mga gamit or mga medal. Yung magdasal lang po kayo ay mahalaga na po yan. Hindi nyo kailangan pangontra kung wala naman talaga yung pambili. Kung panalangin lang po sa taas, ilapit sa Panginoon, hindi po basta maagaw po yan. Ngayon, sa mga iba po kasi, sabi nyo, may papalit yung diwa, yun po yung tinatawag natin na panawag. Tatawagin namin yung espiritu ng gumagambala sa taong ito, tsaka po sa papasok, mawala yung diwa nyo, mawala, papasok yung diwa nung gumagambala sa inyo. Yun po yung aming tinatawag na nagpapalit diwa po. Pero, kung basta lang po, wala namang panawag, hindi naman kayo tinatawagan, yun po yung mga katang isip po. Nadadala po tayo ng emotion natin. Kaya ang hiling ko po sa inyo, manalangin po kayo, magdasal po kayo malagi, no?
ilapit ang sarili sa Panginoon, laging relax, alisin ang sa puso't isip. Kung may kasama ng loob, alisin niyo po. Kasi kalimitan niya, lahat pag may pinagbibintangan kayo, pag nakita niyo yun, masama na agad kayo. Itong anong to, yan, yung maganan. Diba? Yan na, tinignan naman ako, nakulam na naman ako. Ganun po ang nangyayari. Kaya alisin po natin ganan. Laging linisin ang puso't isip, matutong magpatawad, siya rin pagpapatawad sa atin ng Ama na nasa langit. Yung po kalimitan, kailangan yung gawin para hindi na po kayo magali ng mga kulang-kulang. Papala ko sa inyo, kagimat to, yung ibing isip-isip na bumubulong, kalimitan po yan, kayo na po nagdadalang isip pagka sa kulang po. Hindi po yung papalit diwa, kung hindi po yung tinatawagan po. Ang kalimitan, papasukan lang kayo niya. Pag depression kayo, mapapasukan kayo ng mga demonyo po. Nakakala natin misa kulang, pero hindi po, nililin lang tayo. Kaya mga kagimat to, lagi siya sabi, lagi manalangin sa taas. Maraming salamat. God bless.